Nako mga sanggay, ang tindi ng mga headline ngayon. Okay, kalma lang mga sanggay, no? Kalma muna tayo. Marami pong update ngayon at medyo nagkakagulo na naman po ang Pilipinas dahil po sa mga matitinding pasabog. At ito, matindi itong pag-uusapan natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. May breaking news kasi ngayon. Ayon po kasi dito, PBBM makikipagkita kay Vice President Leni Robredo sa Naga. Pero may reason. Ang reason, para daw po ito sa Oplan kontra Baha. Pero siyempre, nakakapagduda. Nakakapagduda to. Pagkatapos magdeklara ni VP Sara, kasi ayon nga po sa iba, bakit maaga daw po si VP Sara na nagdeklara na tumakbo sa pagkapangulo? Para daw po balaan yung mga kongresista na kung itutuloy nila yung impeachment at natalo, babalikan sila ni VP Sara. Ayon po yun sa mga komentary ng iba. Pero, syempre, mga sanggay, magkakaalaman po yan. Ngayon, eto na, nagpakita po ng angas agad yung administrasyong ito. Na kumbaga, kung tatakbo si Sara Duterte sa pagkapangulo, pag nakumbinsi nila si Leni na tumakbo, malaking pasabog to sa buong bansa. Kasi, alam nyo guys, kung mayroon pong makakamatch, of course, pag Leni Robredo lang at mga kakamping, hindi mananalo sila dyan. Hindi sila mananalo dyan. Pero, kung magsasama-sama, yung kakamping o mga dilawan, buong pwersa ng dilawan, tapos buong pwersa ng loyalista, tapos buong pwersa ng mga makakaliwa. Kapag ito nagsama-sama, pwedeng manalo. Halimbawa, wala nang tumakbong iba. Si Leni lang. Wala nang Tulfo. Wala nang kahit sino. Leni lang at Sara Duterte. Kasi yung mga DDS, Sara talaga yan. Hindi na po natin, wala nang ano dyan. Wala na pong mababago sa kanilang isip dyan. Kahit sabihin pa ng marami na si Sara Lustay, si Sara ay di marunong mag-isip, etc. Lokarit. Wala na tayong magagawa dyan. Walang magagawa ang mga tao dyan. Ang mga DDS ay solid DDS. Kay Sara talaga yan. Pero, itong mga natitira, ito yung matindi. Kasi, kapag nagsama-sama to, halimbawa, yung mga supporters ni Isko, supporters sa mga Tulfo, di ba? Supporters ni Pacquiao, yung mga malalakas yan dati, di ba? Supporters sa mga Soto, mga loyalista. Ang loyalista kasi ay biggest, one of the, isa sila sa malawak, no, na may impluensya. At yung dilawan, which is, biglang nag-change ng color to pink. Kapag ka mga sangkay, nagsama-sama ang mga ito, malaki ang chance ni Leni Robredo. Winnable siya. Kasi marami pong dyan eh. Ang magkakaalaman na lang dyan, yung mga neutral. Kasi may mga neutral dyan eh. Yung talagang tumitingin pa po sila. Yung mga matatalino, ganun eh. Neutral lang sila. Hindi sila muna nagpapadala sa mga politika, yung mga awayan na ito, mga propaganda. Tinitingnan nila maigi kung sino no ang dapat iboto. So kung mangyayari yan, pwedeng malalo si Leni Robredo. Halimbawa, buo na. Magsama-sama, mga Iskonians, mga Tulfonians, mga BBM loyalist. Tapos mayroon pang kakampings at dilawan, puwersa, tapos kamakaliwa. Kapag ito nagsama-sama, may chance. Malaki ang chance. Medyo malaki yung chance. Kumbaga pwedeng manalo, dumamang ng kahit papano kaunti laban kay Sara Duterte. Ganyan po ang mangyayari dyan. Pero kung hindi po
magsasama-sama, magkakawatak-watak lang po. Halimbawa, tumakbo si Leni Robredo, may tumakbong isang tulpo, tapos may tumakbo pang isa, wala po mangyayari dyan. Ako na mismo magsasabi, sigurado na po si Sara Duterte na mananalo. Si VP Sara talaga mananalo dyan. Pero kung Leni Robredo at Sara lang, pwedeng manalo si Leni Robredo. Okay? So, ayon mo dito, bibisita si President Bongbong Marcos sa Naga para makipagkita kay Mayor Leni Robredo sa Sabado. So, this Saturday, February 21. Ang bilis ng araw, no? 21 na pala. Anak ng toko, ah. Anong nangyayari sa mundo? Bakit sobra naman bilis ng panahon? February 21, pagkukumpirma ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Ayon sa report, ito'y para inspeksyonin ni PBBM ang paglilinis ng kanal, ng mga kanal, estero at ilog sa lungsod bilang bahagi ng Oplan kontra baha. Yan kaya yun? Natingin nyo guys, yan kaya ang ano nun? Yan kaya ang purpose talaga nun? O, ngayon, ito. Tingnan natin. Ito, may tanong dito kay Attorney Claire Castro eh. Is it nice? That signals na, Mami, you're wearing pink. Is it nice? That signals na nililigawan talaga ng administrasyon si Vice President, dating Vice President Leni Robredo. Si Leni pa naman ayaw, di ba? Ayaw niya tumakbo eh. Di ba? Ayaw niya tumakbo. Which is good strategy yun. Kung mas mabuti na hindi muna siya mag-declare na tatakbo. Kalma muna siya. 'Di ba? Then pagka malapit na, boom, doon siya sumingit. Talagang may ano 'yun, may impact 'yun. Ikaw naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man dahil ang sabi nga po natin kahapon pa ay wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sino mang kandidato para sa 2028. Darating po ang panahon na yan. Sa ngayon po, ang tutok po ng Pangulo ay trabaho. Ayan po, ayusin ang mga issue patungkol sa baha at ang pag-angat po ng ekonomiya ng bansa. Okay. Ngayon, ito, mga sangkay. Si Tulfo tinanong kung may balak ba siyang tumakbo. Tingnan natin. Weeks lang po sinasabi sa isang interview na malakas daw na panlaban kay VP Sara kung magkakaroon ng Leni Robredo, Erwin Tulfo tandem. What do you think of that? Isang political analyst sir sa isang interview. Naku, baka Kumbaga, sanib puwersa ang Tulfo at saka Robredo. napanaginipan niya lang yun. No, nakakataba po ng puso. Pero I don't have plans. Whatever it is, yun lang makatalo kahit sino pa man dyan. No, I would say thank you. Pero I'm kind of tired. Hindi pa nga tapos si 2025. Last year, nakita nyo naman, kaliwat kanan ng batikos, demanda, sa COMELEC, left and right. Then papasukin ko na naman ito. Makakaroon na naman ng issues. Ayaw na po ng family namin ng gulo. Kaya si Sen. Rafi din, gusto niya po re-election na sa Senate. Kaya ako din po napag-usapan na namin. I don't have plans to run for higher office. Ang hirap pala. I mean, kawawa yung family mo. Kung ano, mga bashers, etc. Yung mga galit sa'yo. Tapos may mga demanda. Ang kulit pa. Yung dinismiss na ng COMELEC. Paulit-ulit ang demanda. Hanggang makita sa Supreme Court. At dinismiss din naman ng Supreme Court. You can say that categorically that you have no plans of running for VP or President even if may calls, sir. What if magkaroon ng calls for you? Clamor. Marami pa dyan. Tignan muna nila. May marami magagaling dyan. I can suggest Bam Aquino, Senadora Riz Ontiveros. Marami mga magagaling dyan. Mga pwede maging vice ni VP Leni. Siguro pag wala na. Wala nang tao sa mundo. Ako na lang at si Madam Leni. Payag. Pero for now, ang dami dyan. Ang dami siguro makikita.
opinion lang po yun ng political analyst. Papasalamat po sa political analyst, pero that's his opinion. Pero no po, we're tired. My family is tired na yung mga banat, mga akusasyon, investigasyon. Ang kita nyo naman, 2025, kaliwat kanan hanggang sa nanalo na po ako, dinidemanda pa ako, pinapa-investigahan pa. So, no. Wala bang bearing yung mataas mong ranking sa nakaraang senatorial elections for you to rethink na baka pwede mong dalhin hanggang VP or Presidente? Na wala akong plan. Mahirap. Kahit na sabihin natin nag-number 1 pa ito with all what happened last 2025, yung kaliwat kanan, ang atake, banat, kung sino-sino ang dinimanda, mga hindi mo nga kilala, kung sino ba itong tao na ito, dinidemanda ka. The usual na naman siguro yung mga issue na yan, di ba? Mga citizenship, mga dynasty, etc. etc. Ganun na naman yung hahanapan at hahanapan ka ng butas. Well, I would say na thank you po siguro for the political analyst. Maraming salamat po. I'm not interested po, nor my brother Rafi he's not also interested. Marami pa po dyan. Doon po sa kanila sa liberal, marami pong mga magagaling. Tumingin ho muna sila siguro. Sir Sinala, have you made up your mind who to support for President? VP Lenny, VP Sara? Uy, ganda ng tanong. Tingnan ko muna yung mga performance nila. Okay. Miss Janice, thank you. Salamat, sir. Thank you. Okay, so ayun. Walang balak tumakbo si Tulfo. Pero ano yun, kaya siya natanong kasi malakas din pong hatak ng mga Tulfo eh. So, eto, mga sangkay, ang pasabog ngayon ay magkikita yung dalawa. What do you think, guys? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.